Bakit yung sa akin ay wala na sa 3 meters, hindi niya nakakana yung salsagan. Sabi niya, umikot kasi. Naku po, kung safe shooter ka, dapat ginitnaan mo yun. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali sa last video nga pala na in-upload ko dito sa YouTube account ko ay patungkol sa bangayan nitong si Maestro Ungab at saka ni Commander Bantugan. Sa totoo lang mga ka-horror, hindi ko alam kung ano talaga ang pinagmulan ng away nitong dalawang antingerong ito. Dahil kung mapapanood nyo naman yung video na in-upload nga ni Commander Bantugan patungkol dun sa testingan ng Estampita, Tres Pico, tsaka ng Salsagan ay mukhang maayos naman silang nag-uusap doon at tila wala naman talagang problemang nagaganap. Pero yun nga, dahil sa isang iglap ay bigla na lang nagliyab o naglingas ang away sa pagitan ni Maestro Ungab at ni Commander Bantugan. Bali sa videong ito ay ang ipapakita natin ay yung ginawang sagot ni Maestro Ungab doon sa live video na ginawa naman ni Commander Bantugan ilang araw na ang nakalipas. May nabanggit kasi itong si Maestro Ungab patungkol dun sa testingan na ginawa doon sa Salsagan. Kasi yung Salsagan na yon ay pinutokan ni Commander Bantugan ng 2 beses. Bali yung unang putok ay tumama ron sa tali at yung pangalawang putok naman ay dumaples. At ang explanation ni Commander Bantugan doon ay umiikot daw kasi yung Salsagan kasi nga nakasabit. Kung babalikan nyo kasi yung video ng testingan ay may sinabi rito si Maestro Ungab na yung Salsagan ay may kakayanan ng kabal. Pero ito ay agad na kinontra ni Commander Bantugan dahil yun nga, may tama yung Salsagan kahit ito ay daplis. Pero dun nga sa latest na live video ni Maestro Ungab ay sinabi niya na yung Salsagan na yon ay pasado. Meron ding ibinunyag ito. Totoo yan. Tsaka dami niyang rason mga kaps. Sinabi niya ika. Hindi, unang tira, hindi lang talaga tinamaan. Tapos, pangalawang tira, umikot kasi. Tingnan niyo nga yung rason na yan. No? Umikot kasi, dito kasi timaan yan sa gilid. Oh, pag sa gilid mga kaps, kalapit ng tira, 2 meters na lang yung layo nun. Sige nga kayo kam, ang desisyon. Safe shooter siya kasi lagi siya nagtatarget, di ba? Lagi siya nagtatarget. Sa pool nga sa kanya yung 10 meters eh. Bakit yung sa akin ay wala na sa 3 meters, hindi niya nakakana yung salsagan. Sabi niya, umikot kasi. Naku po, kung safe shooter ka, dapat ginitnaan mo yun. Salsagan lang yun, boy. Ang sabihin mo, hindi lang kinaya ng panudla mo. Yan ang totoo. Meron ding ibinunyag itong si Maestro Ungab patungkol dun sa isang tinesting na gamit. Ito yung Estampita. At ang sabi niya ay itong gamit na ito ay ang ginamit nila para masukat ang panudla ni Commander Bantugan. Tara, panoorin nyo ang explanation niya. Uli na. Dito wala nagkamali sa Estampita ko. Ito kasi mga kaps, ito panukat ng panudla to, no? At saka panukat ng bala na ginamit. Kasi kung malaki, maano po yung bala na ginamit dito, yung bala kung 45 lang, dapat malaki yung entrada. Ayan o, entrance po. So maliit ang entrance dito, tapos dito ay hindi gaanong buka. So ang ibig sabihin dito mga kaps, ang bala pong ginamit dito malakas. At saka hindi basta-basta 45 lang, no? TCM22 po ginamit dito kasi ang buka sa likod, tingnan nyo, maliit lang. Kung 45 po mga kaps, hindi tatagos dito. Dito lang yan, lalapat lang yan o kaya babaon.
panukat ng panudla to, dito siya nagkakamali, no? Panukat ng bala at panudla. Sa spiritual din to, no? Kakayahan ng spiritual. Sa pag-uras na hawak ko to, malalaman ko na. Oo, sinasabi ko, may panudla ka. Pero hindi mo lang kinaya yung kakayahan ng samahan. Totoo yan. Mariin namang tinanggi ni Maestro Ongab sa kanyang live video ang sinasabing panghihingi niya raw ng pera sa kanyang mga kamiyembro. Ayon sa kanya ay hindi siya nanghihingi ng pera sa kanyang mga kamiyembro. Bagkus ay yung mismong mga kamiyembro niya ang nakaisip ng paraan para mag-ambag-ambagan dahil sa bibili nilang engraver. Gaya nito, gumagayak ako yun kasi man din natin papadala yung mga gamit ng iba na hindi pa napadalaan. Sisikapin natin yan. 1 week natin itong pag-iigihan para maipadala lahat to. Kasi gagamitin nyo to sa second step. Tuloy lang kayo dyan. Tuloy lang sa mga kapatid natin na nakapagsimula. Marami kayo dyan sa GC. Kayo na mismo magpapatunay kung anong katotohanan. May sinabi pa talaga ako na kukulamin ko sila. Hindi ako magbibigay. Ay hindi kayo magbibigay. Siguro kung pasaway kayo, sasabihan ko kayo siguro ng ganon. Pero wala pa naman akong binitawan na salita na ganon. Purong paninira lang nangyayari. Walang patunay. Kami talaga ang nag-decide na mag-ambagan kasi gusto namin na makita yung tibay na kabal at kunat. Ayon sa hindi kami nabigo dahil pasado. Excited na nga kami kasi magpagawa naman kami ng t-shirt ng samahan. Yan. Ipinaliwanag din di umano ni Maestro Ongab sa kanyang live ang nangyaring pag-delete ng live video niya noong kasalukuyang tinetesting ang kanyang mga gamit ni Commander Bantugan. Siya raw ay napag-utusan lamang ni KB at ng mga kasamahan nito na i-delete yung video dahil nga mayroong konting issue doon sa medalyon dahil yung medalyon nga raw ay hindi nawasak ni Commander Bantugan. At ang sinasabing medalyon dito ay yung medalyong itim na sagrado sa grupo ni Maestro Ongab. Kalbo butasin nun pero sa ano lang, sa pilak lang hindi niya kaya butasin. Sabihin niya natalo lang panudla niya, yan ang totoo. Hindi niya kinaya. Bakit ayaw tanggapin? Saka sinabi niya na dinilit ko yung live. Siya nga nag-utos na deletein pati yung tauhan niya dyan Delete na lang yung live para hindi makita ng iba. Ngayon babalik rin nila kami. 3 kami ando na nakikinig. Hindi kami mga bingi. Hindi namin buburahin sana yon. Sila yung request. Saka may conversation kami dyan Tumawag pa nga sa akin, hinabol, bilhin 15k. Ito medal na ito. Yan yung totoo na tinamaan talaga. Yan may batla. Malalim-lalim na kutiya pero hindi yan nabutas kasi ang usapan dito kabal. Bakit daw naging metal? Dignam yung pinapatis. Nako. Sinabi ko ba dignam yung ipapatis? Sinabi ko ba dignam yung ipapatis? Bakit yung mga ibang metal dyan, mga ibang dyan, tanso, kaya niyang butasin? No? Gamit yung baril ng TCN, bala. Bakit yung medalyo ng saman, hindi niya kayang butasin? Mahina siya. Totoo yan. Kung matatandaan nyo mga ka-horror ay may nabanggit itong si Commander Bantugan doon sa medalyong dignum na ibinigay sa kanya ni Maestro Ongab nung bago matapos yung kanilang testingan. At ang sabi niya pa nga sa kanyang live video ay testingin niya yon yung dignum na yon. Pero ito ay sinagot din ni Maestro Ongab sa kanyang live video na sinabi niya na 100% na mawawasak yan.
Dahil ang tanging nakakarga lang daw doon sa medalyong dignum na yon ay mga pangontra lamang sa kulam at masasamang elemento at wala itong kakayanan ng pangontra sa bala. Bigyan mo siya ng ganyang medalyon. Di ba? Binigyan mo siya. Dignum yun, kapatid. Walang kakayahan sa bala yun. Walang kakayahan sa bala at patalin. Ang medalyon kasi ng saman, wala naman kasing kakayahan sa ganon, no? Kung mayroon ng kakayahan yan, gumagana siguro ng kusa. Kaya lang naman ito nagkakaroon ng kabal at pati yung salsagan. Kasi kinargahan natin ng para doon. Kasi tayo ngayon nagkakabal ng ganyan, nagbabasbas tayo. Kaya ikinarga ko. No? Kung sasabihin niya, subukan niya yung medalyon, ay bahala siya sa buhay niya, mawawasak yun. Wasak yun, dignum lang yun. Tsaka walang kalga rin sa kabal at kunat. Yung medalyon na samahan. O di ba mga ka-horror, sabi ko naman sa inyo na matagal-tagal pa at mahaba-haba pang panahon ang mangyayaring bangayan at away at parinigan sa social media ng dalawang antingerong ito. Ang malupit dito ay hindi natin malalaman kung sino ba talaga sa dalawa ang nagsasabi ng totoo. Dahil kung titignan natin ay magkasalungat o magkaibang bersyon ang kanilang inilalabas na mga detalye doon sa naging testingan ng agimat. Tamang panahon na lang siguro ang magpapahupa sa away ng dalawang antingerong ito. So paano pa mga ka-horror, sana ay nagustuhan nyo ang videong ibinahagi ko sa inyo. At ganun pa rin, abang-abang tayo sa kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa dalawang antingerong ito. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video ng kwentong agimat. Maraming salamat po.